Unang araw pa nga lang dito sa Antique, bigla na lang ako inaya ng mga pinsan ko na pupunta daw kami ng Libacao, Aklan. Susunduin kasi namin dun si Ana Marie. Gawa na dito daw siya mag-New Year sa Antique. Bali ang biyahe namin papuntang Libacao, Aklan ay aabutin ng 2 oras hanggat 2.5 oras. Bali ang kasama ko nga pala dyan si Mama, si Ate Che, si Kuya Dondon, si Kuya Buboy, tapos yung pamangkin kong si Burnok. Nung bandang part nga kami ng Nabas, Aklan yan, napag-isipan namin ni Kuya Buboy na magpalit ng upuan. Gawa na para mabidyoan ko daw yung magandang view dito sa Panay Island. Shoutout sa driver namin si Kuya Dondon. Pagkadating nga namin dito sa part ng Ibay, Aklan, napansin namin na sobrang init dito at wala namang kaulap-ulap. Samantalang dun sa amin sa Pandan ng Tiki, umuulan. Sana all mahal ni Lord. Yearly na lang kasi na umuulan sa amin kapag New Year. Kaya parang hindi na rin bago sa amin kapag umuulan dun sa amin tuwing New Year. Kaya dun ngiting tagumpay Happy yarn? Sana all happy. Makalipas ka ng ilang minuto, dito na rin kami sa bypass road. Bali guys, pag dumaan ka dito, galing ka ng Ibahay, Aklan, hindi mo na madadaanan yung Tangalan, Aklan. Bali ginawa talaga tong bypass road na to para dun sa bayan ng Tangalan kapag tuwing piyesta, hindi ka na maaabutan ng traffic. Kasi kung dun ka dadaan panigurado, maaabutan ka ng traffic kapag fiesta. After nga ng 1 oras na biyahe namin dito na rin kami sa Banga, Aklan. Konting kembot na lang, malapit na tayo sa bahay ni Ana Marie. Siguro mga 40 to 1 hour pagaling dito sa Banga, Aklan. Pal naman tong manok sa voice over kong ingay. After 48 years nga na travel namin papuntang Libacao, Aklan, nakarating na rin kami dito sa bayan nila. Ewan ko ba bakit dito naisipan tumira nitong mga to, napakaliblib. Tipong kapag may emergency talaga, abutan ka na talaga ng 50-50. Tigok ka na lang bago ka makarating ng ospital. Bali, ito nga pala yung bahay ni Ana Marie. Dito lang yan located sa mismong bayan ng Libacao. Kaya goods na rin kasi makakapagtayo ka talaga ng business. Bali guys, ito nga pala yung parking area nila. Tapos dito na rin ginagawa yung mga motor na ginagawa doon sa motor shop ng asawa niya. Bali guys, kasi yung baba ng bahay nila is motor shop ng asawa niya. Tapos meron pa silang bakanting commercial area doon na pwedeng rentahan. Pagkakit nga namin dito sa bahay niya, wala naman din kami naabot ng ibang tao kundi siya lang. Gawa na nagsimba daw yung mag-ama niya. Siyempre, pagdating natin dito sa kanila, pagkain check tayo dahil gutom na yung mga person. Bala guys, nga lang pala yung ulam niya. Yung tipong malaki yung bahay mo pero wala kang pabiling ulam. Kaya tsaga-tsaga na lang muna tayo dito sa pulburon ng Goldilocks. Charis lang. Bala guys, nga lang pala yung ulam namin kasi hindi naman na talaga sila nakapagluto. Gawa na pagdating dapat namin diretso na rin kami pabalik ng Antique. Nagbukas nga talaga kagad ako ng ref niyan. Gawa ng lagi itong may dessert. Pero ako pa dito, pagdating ko dito, wala man lang ka dessert. Nabudol pa ako ng Graham na Nakala ko Graham yung laman. Isda pala yung laman, visit. After mga ilang minuto nga lang din, dumating na rin yung asawa ni Ana Marie. Bali, inaantay nga lang din namin sila dumating kasi isasama namin si Sia pabalik ng Antique. Kumain nga lang kami ng saglit niyan tapos naisipan na rin namin bumiyahe pabalik ng Antique. Gawa na dadaan muna kami ng Kalibo, Aklan para mamili na panghanda ng New Year. Makalipas nga ng 1 oras mahigit na biyahe namin, nakarating na rin kami dito sa Kalibo. Dito na rin kasi namin naisipan bumili ng mga iba namin kailangan para sa New Year. Bali guys, dito kami yan sa Gaisano, dito sa Kalibo. Medyo mura daw kasi dito kapag dito ka nag-grocery. Habang nakapila nga sila sa counter, naisipan namin ni Ana Marie na pumunta ng Goldilocks para bumili ng mga cakes. Gawa na isasabay kasi namin yung birthday ni Mama sa New Year's Eve. After nga namin sa Gaisano, dito sa Goldilocks, dumiretso na rin muna kami ng City Mall. Gawa na bibili pa kami ng mga manok. Naisipan kasi namin na magpaluto ng chicken spicy kay Mama. After nga namin mabili yung mga kailangan namin, dumiretso na rin kami kagad pa uwi. Gawa na medyo mga pagod na rin kami sa biyahe. Mapagod ka talaga dito guys sa biyahe, sobrang layo. Yung tipong pupunta ka lang na mula, abutin ka ng siyam-siyam bago makarating. After 1 oras na biyahe nga namin pa uwi, nakarating na rin kami dito sa bahay. Ay, thank you Lord at nakauwi kami na ligtas. Sa Panay ba yan guys, hanggang dito na lang muna, hanggang sa muli.